Ako si Jimboy Gabuti, taga Kabanglasan, Bukidnon. Ako ay galing sa uring magsasaka. Tapos ang pamilya namin, mahirap talaga. Tapos sa bundok kami nakatira. Nung mga line 2000, nag-aral ako ng high school. Galing elementary hanggang high school. Pero ang nagpapaaral sa akin ay isang pari, yung Jesuit missionary sa Kabanglasan, nakapunta sa amin, sa lugar namin. Tapos nagkuha ng mga scholar doon. Kasi mga lumad man yung kinukuha niya na maging scholar niya, tinutulungan niya kay Bali. Tapos isa ako sa nakuha niya sa lugar namin. Nag-aral ako sa bayan ng namin sa Kabanglasan. 5 taon ako nakatira doon sa kumbinto. Bali, yung estudyante doon, high school. Tapos, pagkatapos ng high school, nag-missionary, bali, teacher literacy. Isang taon yun kasi yun man ang policy ng pari, bali. So, pag tapos ko ng high school, siyempre doon ako sa bundok nagturo ng literacy sa mga lumad. Ikaw na 'yon, Jimboy. Ikaw Yes, na sir. nagkukwento. Ikwento mo nga muna yung isipin mo lang taga Metro Manila, for example, yung manonood nito. Ano Yes, ba sir. yung Kabanglasan? Yes, sir. Yes, Oh. sir. Ano ba yung bundok? Okay, sir. Sige. Actually, yung Kabanglasan, lungsod ng bayan ng Kabanglasan is nasa malapit sa bundok na yung bayan namin. Tapos ang sitio namin, bundok talaga. Yung isolated talaga na sitio. Mga lumad na yung mga nakatira doon sa bundok. Anong tribo? Umayam nun ang tribo nila. Manubo. Umayam nun. Manubo. Oh. Oh, sir. Anong tribo mo? Bisaya ako, sir. Bisaya. Okay. Taga Misor talaga kami. Tapos wala man kaming lupa sa Misor dito sa CDO. Kaya napunta kami doon sa Kabanglasan. Doon kami naghanap ng lupa doon kasi maraming lupa man sa mga lumad na ibibinta sa mga Bisaya. Kaya doon kami nakabili ng lupa. Marami bang ganon? Hindi, muna tayo kwento muna tayo Yes, ng sir. kwentong buhay. Marami pala na dito kasi sa Bukidnon, ang alam ko marami dito mga taga-North, yung mga mga taga-Baguio, Benguet, Meron. nag-ano dito. Pero marami ring Bisaya na Meron. umaakyat pala. Oo. Marami, sir. Ibali, halo-halo na yan, mga Bisaya. Ibali, may mga Bisaya na galing sa iba't ibang lugar, nakapunta doon. Tapos, kasi, marami kasing lupa doon sa dito sa ng Bukidnon, lalo na sa Kabanglasan area. Nung una pa, mga mga mura pa man ang mga lupa noon. Sa mga lumad. Pero ang mga lupa, hindi pa yan lilinisin nyo pa. Linisin pa. Ikaw pa yung maglinis, mga malalaki pa yung puno, yung puputulin mo. Saka bago ka makatanim ng Ano ang tinatanim normally sa inyo? Mais talaga. Mais talaga okay. yung pangunahing tanim namin. Yung mga tao doon, mga mais talaga ang tinatanim nila. Tapos, ganun, ang buhay namin napakahirap. Pagdating namin sa doon sa Kabanglasan, wala pa kaming lupa, wala pang bahay, siyempre. Anong edad mo nun? Nung papasok kayo ng Kabanglasan? Bata. Doon kami sir, doon ako sinilang talaga sa Kabanglasan. Okay. Doon ako lumaki. Tapos naranasan namin ang hirap ng buhay. Napakahirap. Tapos, Ano ba yung hirap ng buhay sa Kabanglasan? Anong naranasan mo? Kwento mo na tayong kwentong pamilya. Gaano kahirap? nakaranas kami ng walang kain. Hindi kami makakain sa isang araw. Tapos, kung makakain man kami, isang beses, 2 beses lang sa isang araw. Tapos, ang kinakain namin, yung mga, anong tawag dun sa mga bulanghoy, yung mga native na tanim ng mga mga masa dun, mga kamote, ganyan, yung mga kinakain namin. Tapos, sa paglipas ng mga panahon,
siyempre gumagawa kami naggawa ang ama ko ng kuan, mga magulang ko ng kubo, parang kubo lang ba na matulugan namin. Kasi dumating kayo doon, wala kayo ni isang... Wala kaming kuan, sir. Kahit ano yung pangbungkal ng lupa, wala kaming mga gamit talaga. Nagsimula kami sa ano lang, yung tinatawag na pangbungkal ng lupa ba sa mga magsasaka. Hindi pa araro ang gamit nun. Bali, simula nun, pag nakatanim na kami ng mais, bininta namin, tapos nakabili kami ng mga gamit na pangbungkal ng lupa. Tapos nakabili kami ng kalabaw, isang kalabaw, ganyan, hanggang nakabili kami ng mga lupa din, mga ilang hektarya yung nabili ng magulang ko. Tapos, simula nun, nakarating yung missionary, yung Jesuit missionary. Doon nagsimula ang pag-sponsor sa mga estudyante. Ibali, isa ako sa nakuha doon, galing elementary hanggang high school ang pag-aaral ko. Gaano kalayo yung elementary galing sa Malayo, sir, kasi kung lakarin galing sitio namin papuntang paaralan, mga 3 oras lakarin yun. Araw-araw yun? O araw-araw. Umaga, punta ka doon, tapos hapon, Ganun din. ganun din ang lalakarin mo. Bali, ganun ang buhay. Tapos, 7 kami na magkapatid. Ang nakatapos talaga ng high school, ako lang, kasi ako lang yung inisponsoran ng Jesuit. Yung iba kong kapatid, hindi man nakapag-aral, nakapagtapos ng elementary kasi walang tapos talaga sa buhay. Walang panggastos ba. Bali, ganun ang nangyari. Tapos, pagtapos ng high school, siyempre ganun na, nagturo na ng literacy sa mga lumad, nagtulong ako. Pagkatapos nun, siyempre ang mga kapatid ko, andun man sa bundok sa amin, pagkatapos, doon ako nakonektahan ng Kibali sa white area, Kibali ng NPA sa white area kasi may kasi sila, naghanap sila ng ng literacy teacher na magturo din. Tapos yung kasama namin sa kumbento, may kakilala pala na taga white area dito sa isang siyudad ng Malaybalay. Sabi niya, kung magtrabaho ka ng literacy, buti dito ka sa amin kasi may sweldo dito. Tapos yung sa kumbento na literacy, allowance lang Kibali yung binigay. Tapos naglipat ako sa kanila. Kaya sabi man nila na mabuti raw yung trabaho, magturo din sa mga lumad. Kasi yun ang gusto ko talaga, na makatulong sa mga lumad area. Kasi bundok man yung amin. Gusto ko matulungan yung mga bata na makapag-aral kahit walang sweldo. Gusto kong tumulong sa kanila. Para sa mga taga-syudad na naman, lalo na yung mga nasa abroad nating kababayan, talaga bang yung mga bata sa bundok talagang illiterate talaga? Kung walang magturo ng literacy, wala talaga sila? Wala talaga, sir. Wala talaga. Kasi matagal kami sa bundok eh. Tapos maraming mga community na napuntahan ko. Walang paaralan. Yung mga bata, kawawa. Kawawa talaga, hindi makapag-aral. Tapos tinuturuan ko pa nga ng mga sa literacy. Ang hirap maturuan kasi mga lumad. Tapos mo pa yung lingwahe mo sa kanila kasi lumad ng kultura, magpaano ka pa dyan. So, mahirap. Tapos, madali akong natuto kasi pursigido akong magturo sa kanila kasi yun ang pangarap ko na makatulong sa mga mahihirap talaga. Lalo na yung mga bata kasi yung mga kapatid ko hindi nakapag-aral kasi walang pera. Tapos, gusto kong, mga estudyante rin na gusto kong maturuan na kahit wala silang pera, matuto man lang silang magsulat, magbasa. Bakit? Dahil, kapos ka na nga sa buhay. Oo, sir. Kumbaga kuminsan kasi kapos na nga ako sa buhay pero tutulong ka pa rin. Bakit mo naiisip yung mga ganun noon? Kasi matagal kami sa bundok, doon ako sinilang sa bundok na yung mga kapitbahay namin, ang mga lumad, maawa ko sa kanila ba? Na parang walang kwenta sa mundo kung isipin mo sa matagal na panahon. Kasi andun lang sila, lumaki lang, walang pinag-aralan, tapos
wala kang pinag-aralan pagdating sa edad mo na gusto ka ng mabuhay na mag-isa para may ano mong sarili mo, may angat mo. Magpunta ka dito sa mga bayan-bayan na yan, bubulihin ka ng mga tao kasi wala kang pinag-aralan, ignorante, mga ganun ba. Tapos, hindi ko gustong maranasan yun. At kaya nagpursige ako na pumasok sa kumbento. Pagtapos dun, gusto ko ibalik ang mga natutunan ko sa mga lumad. Kasi yun ang nakita ko na nangangailangan talaga ng tulong ba na kahit maturuan man lang na sa mga kuan na ganito ang kuan sa bayan, sa community natin, dapat makapag-aral talaga yung mga estudyante. Tapos hindi man talaga ako makatulong na anong malaking tulong. Ang maitutulong ko lang, ang gusto ko lang talaga na makapagturo sa mga bata. Kahit sa mga bata man lang. Hindi ako talaga natutuwa kasi yung mga ini-interview ko, yan, isa na interview ko rin taga Talaingod na dating kapos na kapos din. Gusto rin magturo din na yung Pilipino katulad mo na gusto kong tumulong sa kapwa Pilipino. Ano yun di ba? Oo, kasi maawain. Maawain ba? Sige. Oo, maawain. Pero sa totoong buhay, si Jimboy, mamaya ikukwento niya, talagang matinding mandirigma. Tuloy muna tayo dito sa introduction. Oo, sir. Bali, ganyan ang hirap ng buhay na dinaanan nung civilian pa ako. Tapos, siyempre, ang mga kapatid ko, sinabihan ko na mag-aral naman kayo kahit walang panggastos, magtulong ako sa inyo, sabi ko. Sinabihan ko magsikap akong mag-aral. Kaso, yung pag-aral ko sa kumbento, pagtapos ko ng high school, sabi ng pare na nagpa-aral sa akin, yung si Father Matt Sanchez, bali, Iswita man yun, Jesuit missionary. Sabi niya, tutulong ako sa iyo kahit anong kurso mo para makatulong ka sa community mo at saka mga kapatid mo. Bali, kahit anong kurso, gagastusin ko yan. Gagastusan ko, sabi niya. Kaya kung magsikap ako, Father. Yung nangyari, kasi bundok man yung sa amin, hindi ko alam yung mga kapatid ko pala at saka yung magulang ko, na-recruit na pala ng NPA doon sa bundok. Pero hindi si Father... Hindi. Si Father Matt. Si Father Matt, tutol siya na mag-NPA. Huwag kayong mag-NPA kasi sayang ang buhay ninyo. Tapos sayang yung kinabukasan nyo. Sabi niya. Sabi ko, Father, wala akong magawa kasi mga armado yan doon magtulog sa aming bahay. Tapos, ang palaging kinikwento, yung buhay nila sa loob. Sabi ko, hindi ako mag-NPA. Tapos, yung nag-recruit sa akin na taga White Area, kasi ang habol ko lang sweldo Gusto ko ng sweldo para makatulong. Kasi ang nangyari kasi, doon sa missionary pa ako ng Juan, sa pari pa sa kumbento, may allowance kami na tig 3,500 per month, allowance namin. Yung allowance ko, imbis ibigay ko sa pamilya ko, binibili ko ng mga pagkain, yung pangangailangan sa bundok ng mga tao, mga lumad. Ubusin ko talaga yun, bibili, mga candy, mga anong pagkain na hindi nila... Okay ka rin talagang... Tapos, ang nakapasok sa bag ko, yung mga pang mountaineer na bag ko, malaki man yun, doon ko pinasok. Tapos, pagdating ko doon, ipunin ko yung isang community. Tapos, bigay yung mga dala ko. Bigay ko. Tapos sabi ng pare, anong kakanin mo doon na wala ka nang makain doon? Hindi ka nagbili ng bigas. Sabi ko, may kapalit man yun. Yung mga nasa community, bubuhayin nila ako doon. Sa kamuti lang yung kakainin ko. Isang buwan yun. Tapos, ganun ang nangyari. Ibali, ako ng mga tao. Tutulungan nila ako na mabuhay. Tapos, ganyan. Tapos, abunda ako sa pagkain kasi ano sila sa akin. Yung close ko sila ba? Ibali, ganun ang ginagawa ko. Wala akong maipon na pera. Tapos, naisipan ko, matagal na, sabi ng magulang ko, wala ka namang, maitutulong mo kung ganyan. Wala kang maiuwing pera. Sabi ko, nabuhay man tayo sa walang pera, kahit kunti. Sa atin lang, makatulong. Yun ang gusto ko. Sabi ng magulang ko, ikaw nang bahala kung gusto mong tumulong. Di bali, ganun ang buhay. Tapos pag-recruit sa akin, sabi, may allowance dito. 4,500 yung kada buwan sa White Area, sabi niya. Maglipat ka na sa amin. Iko, kung anong trabaho yan, kung organizing ang trabaho, hindi ako papasok dyan. Kasi hindi ko gusto na makapasok ng mga ganyan na trabaho. Sabi na, hindi man organizing ang trabaho mo. Bali, literacy pa rin ang trabaho mo. Literacy.
magturo ka pa rin sa bundok, sa mga community. Tapos, sabi ko, sige, subukan ko magturo. Tapos, ganun na ang nangyari. Nagturo nga ako literacy. Pero, may kaibahan sa curriculum na itinuturo ko nung sa kumbinto pa ako kasi may halo ng sa kanila yung tinatawag nila na MKKRP, yung pang NPA na dokumento. Ibali, may isinaksak na doon na Pero mga kapatid mo, pamilya mo noon, na-recruit na? Recruit na. Tapos nag-NPA na yung panganay namin na kapatid. Nag-NPA meaning nag-armado na? Nag-armado na siya. Tapos, wala pa sa akin yun. Okay lang mag-NPA ka kasi bundok man yun. Tapos, matakot man kami sa NPA nung una. Hindi man sila nagsasaywar, pero yung mga propaganda nila, ka talaga kasi ang propaganda nila sa amin is, ang gobyerno, ina-isolate tayo na dito sa bundok. Hindi tayo pinapansin, hindi tayo binigyan ng mga programa. Bali, ganun ang nila. Tapos, sa matagal na nakuan, pagturo ko doon sa white area, parang may may NPA na doon sa malapit na tinuturuan ko. Tapos rin-recruit nila ako. Sabi, magsampa ka na. Kasi, makatulong ka dito sa loob kaysa dyan sa baba. Sabi ko, gusto kong tumulong sa pamilya ko. Gusto ko silang matulungan kasi ang hirap ng buhay namin. Tapos ako lang yung inaasahan nila kasi ako yung nag-aaral. Sabi nila, tutulungan man natin yung pamilya mo. Mahirap man ganito kasi ang propaganda nila na ang gusto mo, sabi nila, tumulong ka sa mga tao, di ba? Sabi ko, tutulong ako sa mga tao. Mila, ito na ang pagkakataon na makatulong ka sa mga tao kasi ang layunin ng NPA, tutulong sa mga tao, lalo na yung mga mahihirap, sabi nila. Sabi ko, tinatanong ko yung kapatid ko, sabi ko, kano ka totoo na tutulong kayo sa mga tao? Sabi, tutulong talaga kami, kami sa kanila. Propaganda daw sa mga tao na ganito ang sistema ng gobyerno, ganito ang sistema ng mga mayaman ba, sabi nila. Ina-isolate tayo ng mga mahihirap. Makapaniwala ka rin kasi ganun ang buhay namin kasi sobrang hirap talaga. Kumbaga, sige nga, gaano kalaki yung porsyento na mag-NPA ka dahil takot ka versus yung mag-NPA ka dahil kumbinsido ka talaga na sila yung makakatulong sa mahirap? Makatulong sa mahirap. Ano ba, yung katulad ng kapatid mo, nag-NPA ba siya dahil natakot siya o dahil nakumbinsi talaga siya rin na makakatulong sa inyo? Ano yung kanya? Ang kapatid ko na NPA siya dahil na napilitan lang ba, hindi talaga nakumbinsi, na propagandahan. Ayun yung tanong ko, yung napipilitan ba dahil natakot or ano, tinga? Ano yun? Sa amin, nung una, takot talaga ako sa NPA kasi ang namin is mamamatay tao talaga kasi NPA, yun ang mga naririnig namin ng mga kwento-kwento na mamamatay tao. Tapos, sa huli, yung matagal na akong hindi makauwi sa aming bahay, tapos nag-uwi man ako doon, pag-uwi ko, may isang commander na nagpropaganda sa akin, doon nakatulong sa bahay namin, sabi niya, ang mga ganito kasi ang buwan ng NPA, dapat hindi matakot yung mga civilian. Tapos, tumutulong sa mga tao, ang tulong is propagandahan ng mga tao na baguhin ang gobyerno kasi ang gobyerno natin ganito kasi yun. Ang gobyerno hindi nila binigyan ng pansin yung mga katulad natin na mga mahihirap. Ang sa kanila lang ay ang tinutulungan nila yung mga makatulong din sa kanila na pareho din nila na mga mga mayayaman ba sabi nila. Kung sa aming sitio talaga, wala kaming makita na magandang tulong ng gobyerno ba kibali sa aming sitio. Wala talaga. Kasi ang tumutulong nun, yung pari na nagpapaaral sa amin. Na hindi naman gobyerno. Hindi naman gobyerno sa pagkaintindi namin kasi pari. Sabi nila, tingnan nyo, sino ang nagpatayo ng paralan dito? Di ba, hindi ang gobyerno. Sabi nila,
Tapos, yun ang ginagamit nila ng mga issue pang propaganda kibali sa sa amin noon. Kasi, kuwan man, bundok man. Di sabi namin, oo nga no, wala pa kaming alam noon, wala kaming alam sa gobyerno, siyempre. Pero, sa pagkakaintindi ko, hindi ganun ang gobyerno kasi nakapag-aral nga ako ng high school. Sabi ko, hindi man ganun. Dina-counter ko yung mga propaganda niya. Sabi ko, hindi man kasi tumulong man ang gobyerno. Kaso lang, yung mga mag-aral ng mga estudyante, ang problema lang nila is hindi makapag-aral kasi walang pera panggastos. Sabi ko. Hindi man kasalanan ng gobyerno. Sabi ko sa kanila, dapat kung may pera ka, mag-aral ka din. Hindi ka mag-NPA kasi kung mag-NPA ka, hindi ka man makapag-aral kasi sa bundok ka man. Tapos, parang labag sa gobyerno na lalaban ka kasi magdala ka ng baril. Tapos hindi otorisado magdala ng baril. Sabi ko sa kanila, nung una pa, yung commander na nakausap ko, sabi ko, labag sa batas yung pagdadala nyo ng baril. Tapos lumaban pa kayo sa gobyerno natin. Sabi ko. Hindi sila, kasi commander nga eh. Hindi mo kung ang mga propaganda niya, hindi mo ma-encounter. Tapos ganun, hinayaan ko na lang na kung anong nangyari. Sabi nila, sige, kung hindi ka mag full time sa amin, hindi kami magpupumilit, pero sana hindi ka mag-report din sa sabi nila. Sabi ko, hindi man ako makialam sa buhay ninyo. Kung NPA ang kapatid ko, isama niyo, pero huwag niyo akong isali sa Tapos, may mga nangyayari doon sa amin. Kasi, ang kwento kasi, napilitan lang kami kung sa buong kwento ba, napilitan lang kami na mag full time dahil na hinahanap na kami ng gobyerno dahil may mga pangyayari sa community namin na kami yung tinuturo. Maraming ganyan talaga. Oo. Ganun ang nangyari. Ibali, may nangyari kasi na yung kapatid ko, siya yung inutusan na mag-lookout ka. Pero hindi niya alam kung ano ang trabaho ng NPA. Sinabihan lang siya na pag makita mo tong tao to, babalik ka dito. Inambos pala nila yung isang founder ng ng may mga, ano bang tawag dyan sa bundok, mga isang founder ng relihiyon. Inambos nila. Tapos, ang naglo-lookout yung kapatid ko na Tapos yun ang simula. Ayun, full time na. Tapos hinahanap na kami, sabi ng mga tao. Tapos may pulis pa na pumupunta doon na hinahanap kayo ng magkakapatid kasi kayo ang dahilan, kaya napatay yun. Kuha niyo sa NPA, binigay niyo sa NPA. Sabi namin, wala kaming alam sa mga nangyari. Hindi namin na mapatay yung founder. Tapos, ganun. Parang tinatakot na kami ba? Hindi na kami makapagtanim ng mais, hindi na kami mapupun kasi wala na kaming puntahan. Tapos pa ulit-ulit, pabalik-balik yung mga NPA na pumunta sa amin. Kaya naisipan namin na mag full time na lang tayo kasi wala na tayong mapuntahan. Pupunta tayo sa gobyerno, madakip tayo, makulong tayo. Tapos hindi naman natin kasalanan. Tapos, pag desisyon ng mag full time, yung pare, nawala man ako hindi ako nakauwi sa kumbento, yung pare, pinuntahan pa ako. Sabi, asa na si Jingboy? Sabi ng magulang ko, parang mag-NPA na yun kasi natakot na sa yung issue dito sa amin, sa city. Kaya hindi pwede ako yung mag-witness na akong sa kanya. Hindi siya mag full time. Ipapaaral ko siya sa Davao, sabi niya. Mag-kuhan ka ng ID. Nakausap ko yun, umuwi pa ako. Tapos, ipapaaral niya ako sa Davao. Sabi, sa Davao pa, para hindi ko NPA. Ang nangyari nun, hindi talaga kasi yung kapatid ko, sabi niya, kung mag-aral ka, kung hindi ka madakip doon, baka papatayin ka ng mga pamilya nung pinatay. Tapos, maraming tapos propaganda, ginamit na naman na issue ng NPA yun. Natakot na ako. Sama na lang ako kasi ganun pala, walang kasiguruhan ng buhay ko doon. Kung mag-aaral ako, madakip ako. Sobrang takot. Kasi hindi ko pa alam kung anong gagawin ko noon. Tapos, birthday ko pa naman noon, August 20, 2007. Nandun ang mga NPA sa bahay namin. Tapos, sabi ko, mag full time na ako.
Kasi hirap na, hindi na kami makatime. Tapos nagkalit-silit na yung buhay namin ba? Hindi na makakain ng mabuti. Kahit may tanim kami, hindi namin kasi matakot kami na magpunta doon kasi maraming mga kwento-kwento na may nag-abang sa amin, may Na police, military, police, militar, o ibang armado, ibang ano na. military ang sabi nila. Tapos may mga nag-operation man sa lugar namin. Tapos magtago kami pag may mga sundalo at pulis. Kaya sabi nila, kayo na ang sadya ng mga sundalo at pulis. Sobrang takot namin nun. Kaya napilitan kami na mag full time. Napilitan kami. Wala na kami ibang matakbuhan. Sabi rin ng NPA, mag-NPA na talaga kayo para may matakbuhan kayo, may panglaban kayo, may baril dito. Sabi namin yung kasi ang hirap ng buhay. Bali, ganun ang nangyari. 2007, nag-full time ako. Tapos ganun na ang hirap sa hindi ka maka-adjust kasi kung sa akin lang, sobrang hirap talaga. Kahit mahirap ang buhay namin, pag full time namin, ang una naming kalaban talaga yung sa pamilya. Lungkot. Lungkot ba? Kasi malayo ka man sa kanila, hindi ka makauwi. Yun ang pinakauna na struggle talaga na madaanan mo sa loob. Pinupropaganda naman nila, pinupropaganda nila na sabi nila, mahirap dito. Kung mag full time kayo, ito ang mga pangunahing mga dahilan kung bakit kayo ma-low moral dito. Yung sa pamilya. Sabi nila, sige. Ilan taon ka nun? Mga 23 ata ako, 23 na siya, 21. Nung mag-join ka. Oo, Kasi 18 years ka sa loob talaga. 18 years. Mataas siya sa Oo. loob. Ibali, yun ang kwento. Tapos pagpasok namin, ibali 3 man kami na magkapatid. Yung Nagsabay-sabay na kayo. una yung isa, yung panganay namin, tapos yung kapatid ko na isa. Pero magkasunod lang kami. Halos, bali 3 kami na papasok. Tapos pagpasok namin doon, sabi nila, hindi pwede ang magkapatid na sa isang unit lang. Dapat hiwalay. Tapos hiniwalay kami ng mga unit. Magkita kami 2 beses isang taon, 3 beses isang taon. Bali, ganun ang kuan. Pag may mga link up na mangyayari sa mga kuan. Bali, mga front pa yun ng mga label ng organisasyon sa NPA. Tapos, siyempre sa NPA, araw-araw, may mga mga gawaing political, sabi nila, na yung mga EDs, yung mga tinuturo nila, mga prinsipyo ng kilusan, mga policy, may mga ganyan. Tapos, yun ang ginagawa araw-araw. Tapos, yung mga pinag-aralan namin sa loob, yung mga dokumento, yun din ang ginagamit namin kadalasan pag magpropaganda kami doon sa mga sibilyan, pag pupunta kami sa mga sitio o baryo. Ibali, yun ang ginagamit namin. Siyempre, nagsimula ako sa elemento hanggang maging party member sa membro ng partido, tapos naging team leader ng militar. Bali, proseso talaga yan na dadaanan mo. Sunod-sunod. Sunod-sunod na. Hindi, itong tanong ko, kasi ito yung first episode mo, mamaya action agad na yung second episode mo. Pero yung unang episode mo, pumasok kasi pilit na pilit, di ba? Mapeke mo ba yung pagiging NPA na yung parang pilit na pilit ka, pero parang kuan ba natutunan mo na bang mahalin? Yung, kasi ang hirap ng buhay. Pwede ka naman nang tumakbo na lang. Mag-ibang buhay ka na lang sa ibang lugar eh. Kasi ang pagpasok ko pa lang sa NPA, ang gusto ko talaga na ang layunin ko is makatulong man sa mga tao. Tapos tulong pa rin pagpasok mo. Inobserbahan ko yung buwan sa loob ng ilang buwan. Inobserbahan ko paano kaya makatulong tong mga NPA sa mga tao. Tapos punta kami sa mga community. Yan. Sabi ko, ang ginagawa lang namin is anuhin yung gobyerno, yung siraan ba, yung gobyerno, puro paninira ng gobyerno talaga. Bakit sinasabi ko na puro paninira? Kasi hindi man rin makatulong ang NPA sa mga
mga community, lalo na yung mga mahihirap, hindi man nila alam kung paano tutulungan. Ang sinasabi lang namin doon is mapamulat yung mga tao na ganito ang gobyerno natin. Na masama. Masama ang gobyerno natin, pinabayaan kayo dito, kaya ang dapat natin gawin is magrevolusyon para makalaban tayo sa gobyerno, para baguhin natin ang buong sistema ng gobyerno. Yun ang palaging pinopropaganda ng mga tao, ng mga nag-una ng mga namin, propaganda. Tapos, tumutulong naman, pero yung sa pamumuhay, tungkol sa pagpapalaki ng mga sa ekonomiya nila, paano mapaangat yung pamumuhay nila, pangkain. Yun ang nakikita ko na makatulong talaga. Kasi, magtulong man kami doon, magproduksyon, magtanim ng mais, sama kami sa mga masa. Sabi ko, ito ang gusto ko na makatulong. Pero, kung paano ito ipaangat, kung hanggang dito lang, parang diskontento ako ba na tumulong sa mga tao? Hanggang dito lang ba? Hanggang dito lang. Tapos, parang kunti lang to. Tapos, para makakain lang yung mga tao. Tapos, ang layunin baguhin ang gobyerno. Sabi ko, napakataas na. Ang layo. Ang layo ng, ang layo ba? Tapos, hindi natin kaya talaga na baguhin ang gobyerno. Kasi gobyerno yan siyempre, may marami man na mga support na mga dokumento na pag-aralan mo sa loob. Tapos angat talaga ang ang pag-iisip mo. Makasabi ka talaga na maabot natin 'to. Kaya natin baguhin ang gobyerno. Kasi dumating naman kayo sa mga pag-aaral na may mga karanasan tulad ng China, tulad ng Russia, Vietnam, may mga ganyan na mga propaganda na mga libro na pag-aralan mo sa loob. Tapos, makapaniwala ka talaga kasi nanalo man sila. Ganun lang ang makuha mo. Pero sa actual talaga, dito sa Pilipinas, sa naranasan ko, yun lang ang pinakamataas na tulong na naibigay ko sa mga tao. Oo. Okay. Sabi ko, diskumpiyado ako. Yan yung unang episode ni Jimboy. 18 years sa Kilusan. Isa sa mga pinaka-high ranking na NPA dito sa Bukidnon. And yun nga, iniisa-isa ko yung pag-iisip niya dahil para matuto yung ating kabataan din sa dinaanan niya. Yan ang first episode.